Ang anino sa salamin. Hindi naniniwala si Sarah sa mga multo. Praktikal siya, palaging may lohikal na paliwanag sa bawat ingay, sa sahig o aninong dumadaan sa gilid ng kanyang mata. Ngunit nang lumipat siya sa bago niyang apartment, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may mali. Nagsimula ito ng tila walang halaga. Isang gabi, habang nagtutoothbrush siya, napansin niyang may kakaiba sa salamin ng banyo. Isang mabilis na sandali lang, pero parang na-delay ang kilos ng kanyang refleksyon. Hindi niya ito pinansin. Pagod lang siguro siya sa paglipat ng mga kahon buong araw. Ngunit nang sumunod na gabi, nangyari ulit ito. Ngayon, ang kanyang refleksyon ay ngumiti. Bago siya ngumiti, napatigil siya, nakatitig sa salamin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, pero pinilit niyang tumawa. Siguro pagod lang ako, bulong niya sa sarili, umaasang mapapakalma siya ng sariling boses. Pinatay niya ang ilaw ng banyo at nagmamadaling humiga, pilit na iniiwasang tingnan muli ang salamin. Ilang gabi ang lumipas na walang kakaibang nangyari, kaya't halos nakalimutan na ni Sarah ang mga insidente. Pero isang gabi, matapos ang napaka-stressful na araw sa trabaho, bumalik siya sa banyo para hugasan ang kanyang mukha. Habang siya ay nakayuko sa lababo, naramdaman niyang may malamig na hangin sa kanyang batok. Isang bulong, mahina at tila malayo, pero malinaw sa kanya. Agad siyang napatuwid. Ang puso niya ay tila babagsak mula sa kanyang dibdib. Tumitig siya sa salamin at nakita niyang parang wala namang kakaiba. Ngunit napansin niya ang isang bagay na lalong nagpatindig sa kanyang balahibo. Ang kanyang refleksyon ay nanatiling nakayuko sa lababo, nakatakip pa rin ang mga kamay sa mukha. Bumilis ang kanyang paghinga. Ang kanyang refleksyon ay hindi gumagalaw, hindi sumasabay sa kanya. Habang patuloy siyang nakatitig, unti-unting iniangat ng refleksyon ang ulo nito. Ngunit hindi na ito ang kanyang mukha. Ang mga mata ng refleksyon ay mga itim na hukay, walang ilaw at ang bibig nito ay nakangiti, isang pilyong ngiti na bumabaluktot ng mas malaki kaysa sa kaya niyang gawin. Lumakas ang mga bulong, tila umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang refleksyon ay yumuko papalapit sa salamin, itinatapal ang mga kamay sa malamig na salamin, tila gustong lumabas. Napatakbo si Sarah palabas ng banyo, pinagsarahan ng pinto at halos hindi makahinga sa sobrang takot. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin mula sa bintana ay parang nagmula sa banyo. Patuloy niyang naririnig ang mga bulong. Mahina, pero naroon. Pilit niyang sinasabi sa sarili na imahinasyon lamang ito. Kinabukasan, bumili siya ng bagong salamin. Pinaniwala niya ang sarili na sira lamang ang dati, baka may diferensya ang salamin. Pinalitan niya ito at pilit na kinalimutan ang lahat. Pero hindi yon ang naging solusyon. Nang gabing iyon, habang siya ay natutulog, nagising siya sa biglang kabog ng kanyang dibdib. May naramdaman siyang nagmamasid sa kanya. Inikot niya ang kanyang mga mata sa madilim na silid at natigilan. Sa liwanag mula sa kalye, nakita niya ang refleksyon niya sa bagong salamin sa tapat ng kama. Nakatayo ito habang siya ay nakahiga pa rin. Dahan-dahang umupo si Sarah, nanlalamig ang katawan. Hindi tumitigil sa pagtitig ang refleksyon, ang ulo nito ay nakatagilid sa hindi natural na posisyon. Nakangiti ito, ang ngiti ay kasing talim ng dati. Dahan-dahang iniangat ng refleksyon ang kamay nito at kumaway, isang mabagal at mapanukso. Bago pa man makakilos si Sarah, biglang lumakad ang refleksyon palabas ng salamin. Napasigaw si Sarah at nagtatakbo palabas ng kama. Ngunit mas mabilis ang refleksyon, tahimik na papalapit. Ang mga hakbang ay hindi maririnig. Sinubukan niyang tumakbo pero tila hindi gumagalaw ang kanyang mga binti at hirap na hirap siyang huminga. Hinawakan siya ng refleksyon sa braso. Napakalamig ng kamay nito, parang may humihigop sa kanya papalapit sa salamin. Nagpupumiglas si Sarah, pero mas lalong humigpit ang hawak. Ang huling naramdaman ni Sarah ay ang paghila at ang unti-unting pagdidilim ng kanyang paningin, parang ang buong mundo'y kinakain ng salamin. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang mga kaibigan si Sarah sa harap ng salamin, nakatayo, walang ekspresyon at hindi kumikilos. Hindi siya tumutugon sa kanilang mga tawag o pagtapik. Parang wala na siyang kaluluwa, isang katawan na lang na iniwan. Ngunit ang pinakanakatakot ay ang refleksyon niya sa salamin. Nakangiti ito, ngunit hindi iyon si Sarah. At kapag tahimik kang nakikinig ng mabuti, maririnig mo ang mahihinang bulong. Tila may nagmakaawang makalaya mula sa likod ng salamin.